dito. Red! Uy! So, yun po mga tol. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat yan. Gandang araw sa inyong lahat mga tol. Nandito ako ngayon. Papatuloy ako kahit sobrang maulan ang panahon mga tol. Pagkat na tawagan ko po si Brad Dave mga tol. Bago ko lang po siya natawagan. Nagkausap po kami mga tol. At sa katunayan po pala ay natuntun na niya kung saan yung kampo ng mga bandido. At alam niya na mga tol kung saan matatagpuan yung mga bata. Dahil nakita niya na daw kung saan nagkukuta sila Arnel. Ang problema lang po daw ay hindi niya daw kakayanin kung siya lang mag-isa. Dahil kung susugurin niya mga tol, baka mapaano daw yung bata pag walang humawak at walang nakikipaglaban sa mga bandido. At ngayon po mga tol, sinabi niya po sa akin na sasalubungin niya daw ako. Meron po kaming isang location na pagtatagpuan, doon po kami magkikita mga tol. Hahanapin ko po siya doon dahil malaki din yung location na sinasabi niya. Doon kami magkikita. Hindi kalayuan dito mga tol. Medyo malapit na. Pasalamat din po ako dahil kita niya na talaga yung kampo nila Commander Arnel. May isa daw doong bahay na doon daw sila na mamalagi ngayon ni Commander Arnel. Dahil medyo makuan din kasi dito mga tol, parang may bagyo yata dito, laging umuulan. At malagi daw sila Arnel doon sa isang kubo o kampo nila. At sabi ni Brad Dave na magkita daw kami dahil hindi naman daw aalis sila Arnel doon, na mamalagi daw sila doon hanggang ilang araw dahil yun daw yung mga narinig niya sa usapan na mga bandido kasama si Arnel. Yun daw yung plano nila mga tol, no? Dahil sobrang saya daw yung mga bandido ngayon dahil marami silang nabibihag. Nabalitaan ko rin po pala mga tol, no, na si Brad Remart pala, yung kapatid ni Kuya Buds, ay nabihag pala ng mga bandido. Ang nakahuli po yung isang kasamahan din namin na si Brad EJ. Isang nakakalungkot na pangyayari mga tol, no? Parang yung kasama namin yung isang kalaban na po namin ngayon. Alam naman po namin mga tol na hindi po ganyan si Brad EJ. Nadala lang po talaga yung pag-iisip niya sa pagka-hypnotize niya po. Malulungkot lang isipin na yung isang kasamahan natin ay magiging kalaban at yun pa yung huhuli sa isa din naming kasamahan na pinaka-importante din po yung bandana ni Brad Remart. Sana mga tol, sana hindi yung mga karating kay Commander Bagnot, pero hindi talaga inaasahan na mga pangyayari mga tol. Kami ni Brad Dave naman po ay magpapatuloy po kami dito sa paghahanap pa rin sa mga anak namin. At ngayon po ay nakita na ni Brad Dave yung kanyang anak, dala ni Commander Arnel po. At yung anak ko naman po ay magpapatuloy ko rin po yun na hahanapin. Dahil dala daw yun ni Commander Bangkil. Yun po yung sabi sa akin ni Brad Dave. Base sa narinig niya din sa mga usapan nila ni Commander Arnel. At hindi lang po ako mawala ng pag-asa. Ang importante ngayon mga tol ay nakita na ni Brad Dave yung kanyang anak. At alam niya na kung saan namin ito matatagpuan. Ililigtas po namin ito mga tol sa mas lalong madaling panahon para
ibaba rin namin yung bata kung sakaling palarin kami na mailigtas namin mga tol. Medyo napakatagal na rin nila dito sa kagubatan hanggang sa ngayon. Hirapan pa rin kami ni Brad Dib sa paghahanap sa kanila. Sapagkat palipat-lipat po talaga sila ng mga location mga tol. Buti na lang talaga. Nagkataon na nakita namin ni Brad Dib si Arnel. At ginawan po namin ang paraan para hindi na wala pa sa paningin namin. At nagpakita po ako. Nagpahabol ako sa mga tauhan ni Arnel para malaman niya na wala nang sumusunod sa kanila. Hindi nila alam na si Brad Dib ay laging nakasunod sa kanila. At ito na po yung tamang pagkakataon siguro mga tol. Iligtas namin yung anak ni Brad Dib. Hanapin na rin namin yung anak ko. Pala rin kami na makita rin namin agad yung anak ko mga tol. At naibaba din namin sa bayan. Tulungan niyo po kaming ipagdasal mga tol. At maraming salamat po sa wala ninyong sa pagsuporta sa amin. Sa laging panonood ng video namin. Laking tulong na po din yan sa amin mga tol. Kahit marami man kaming mga pagsubok mga tol, magpapatuloy po kami ni Brad Dib at dalangin din po namin yung mga kaligtasan ng mga kasamahan namin. Sana po nasa mabuting kalagayan sila parati at sana makayanan ni Bradley Mark yung mga pagsubok niya ngayon. Pero sobrang napakahirap talaga mga tol pag nahuli. Bugbog sarado talaga yung pangangatawan mo. Dalangin ko na lang po mga tol na sana si Brad Remark hindi ma-hypnotize ni Commander Bagnot dahil delikado po talaga mga tol. Ma-hypnotize pa yun. Kasama na si Brad Eads. Sobrang dami na talaga ng mga problema. Amin lang ngayon ni Brad dito sa bundok mga tol. Magkatagpo rin kami ng mga kasama namin dito. Maaari na sana na matulungan din kami mga tol. Dahil si Brad G-Ward mga tol, hindi ko na nabalitaan si Brad G-Ward kung saan siya ngayon. Dahil nanood ako sa kanyang video. Naghanap po siya sa amin ni Brandon. Ngunit ngayon ay parang wala na siyang update sa kanyang channel mga tol, no? Hindi ko po alam kung andito pa ba siya sa bundok o bumaba ba siya ng bayan. Nagbabaka sakali din po kami na baka andito pa siya. Magkatagpo din kami dito mga tol. Sobrang napakasukal din tong bundok na pinasok ko mga tol, no? Dahil ito yung bundok na sinasabi ni Brad Dib na dito kami magkikita. At kabisado ko rin po tong bundok na to mga tol. At kabisado din to ni Brad Dib dito sapagkat dito po kami nakaraan noon nung kami pa po yung mga bandido pa. Ngayon po ay magpapatuloy pa ako sa paglalakbay mga tol. Papatungo po ako doon sa location na pinag-usapan namin ni Brad Dib. Marami po akong nakasagupa kanina ng mga kalaban mga tol. Bandido. Iniwasan ko na lang yung marami. Yung kakayanin ko naman kung paslangin ay pinapaslang ko po mga tol. Nagpapatuloy ako sa paglalakbay. May mga sigawan doon banda sa unahan mga tol. Maririnig ko po. Iwan ko lang po kung maririnig ba sa cellphone ko.
Video nga pala ako mga tol. Dahil baka sakali ako na baka hindi pa kami magkikita ngayon ni Brad Dib sa video na to. Makita niya po o makita nyo rin po at sana po i-share nyo po kay Brad Dib. Sakali na hindi pa kami magkikita ngayon, alam niya na andito na ako sa napag-usapan naming location mga tol. Sana po magkatagpo kami dito sa mas lalong madaling panahon. At sana naman po ay wala po mga aberya na mapagdaanan niya mga tol. At sana naman po ay ligtas po siya at hindi siya mahuli ng mga kalabang bandido. Ako rin mga tol, nag-iingat po ako palagi. Ayaw ko pong mahuli ulit dahil sa sobrang napakahirap po talaga ng kalagayan na isang hunter pag nahuhuli ng mga kalaban. Bugbog sarado po talaga mga tol. Parang mamamatay ka na talaga sa mga pagbubugbog ng mga bandido. Buti na lang mayroon kaming mga orasyon o mga agimat na bigay ni Lolo Ambo. Lumalaban rin yung mga katawan namin kahit bugbog sarado na mga tol. Pinapaliparan din kami ng mga dasal ni Lolo Ambo at palipad niya na mga orasyon din. Yun yung magbibigay lakas sa amin mga tol sa pang araw-araw namin paglalakbay dito sa bundok. Yan po ay papatuloy po ako mga tol. Nahanap ko po si Brad Dib ngayon. Kaala ko kung si Brad Dib na mga tol, mga bandido pala. May mga nakamotor pa mga tol. May nakaharang pa sa dadaanan ko sa ala. Sobrang dami talaga ng mga bandido dito sa bundok mga tol. Hindi mo talaga alam kung saan yung mga daan na safety. Ingon nila nga dili sila mo agi. Dili mo agi dapita nga banda. On dili daw dili ko ayan. Hindi mo tunukon. May pumas lang. Ano ba diyan? Bahaya ba nila yung abot? Ingon nila mga 2 ka oras na lang lakon nila sa ingon.
Hey. Oh, boleh. Si Pradip to. Red! Uy. Ikaw pala yung pumaslang sa mga bandido, Brad. Salamat at nandito ka na. Nakaharang, Brad. Ha? Basta. Kira, Brad. Matagal din kitang hinahanap ba? Nakaharang sa daanan ba? Nagkatagpo na kami ni Brad Dib, mga tolo. Usapan namin na Saan ba banda yung sinasabi mong kampo nila ngayon, Brad? sa una, Brad. Layo pa dito? Layo pa. Tara.